So bago tayo mag-start, no, ito gagawin ko lang ng reaction to. Ito. Actually kasi, bago tayo mag-start, ito lang muna, no. Actually kasi mga kababayan, alam naman po natin na merong kumakalat ngayon na blind item. So pag blind item, chismis yan. Okay? May kumakalat na blind item ngayon dito nga po kay Sara Duterte at saka sa isang basketballista. Okay. So ngayon, actually, sinausawan ito ng napakaraming vlogger. Pero ang problema kasi dito mga kababayan, nananakot ngayon, may nananakot doon sa isang vlogger na kakasuhan. So, syempre medyo natatakot, hindi naman natatakot, medyo worried lang naman. Medyo worried yung vlogger na yan kasi ang daming comment. So, una kung comment yan ng mga viewers na pro Sara, wag siyang mag-worry. Pero syempre bilang isang vlogger, kapag tatad ka ng comment ng isa cyber libel ka ni Sara, downloaded na yung video mo kahit na binura mo. So, ang tanong kasi dito, unang-una, ano ba yung intention ng vlog? Ayun, para makapasok dun po sa cyber libel. Kasi unang mga kababayan, kaya nga ako masyadong medyo napag-aralan ko yung cyber libel na yan eh. So alam ko na yung issue na yan kay Sara Duterte regarding sa basketball player is masyadong personal yon. So kaya nga pag ako, ginagawan ko siya ng content, talagang sinisave ko talaga yung sarili ko. Yung sinasabi ko, sabi ni ganyan, at binabanggit ko naman dito mga kababayan, na ako naniniwala talaga ako na yung blind item po talaga ay para kay Sara Duterte. Pero hindi po natin kino-confirm na totoo yun. Ayun lang. So, at least yung intention ko kung ba't ko ginawa yung vlog na yun, just for entertainment, entertainment lang naman talaga yun eh. Wala naman tayong makukuha dun eh. Kasi pangat naman pag palagi tayong seryoso. Yun nga lang kasi mga kababayan, di ba? May mga vlogger po kasi, tulad ni Epipanio Labrador, na talagang dinitalya pa talaga. Akala mo alam na alam. Di ba alam na alam kung ano yung totoong nangyari na si John Amores yung niyan, yung boylet niyan na binili ng gasolina ng gasolinahan, ganon. Tapos sinakan pa ng isang vlogger na dilawan. Pero yung isa kasi binura niya na yung video niya pagkakaalam ko. So ngayon kung ang tanong kasi dito kung pwede bang mag-file ng case si Sara Duterte dun sa mga naglabas ng content tungkol diyan, ang sagot doon actually pwede. Pwede talaga. Kasi ako mga kababayan, ilang taon na akong vlogger kaya maingat ako diyan sa cyber libel na 'yan. Maasunto kasi masyado 'yan, matrabaho 'yan. Pero ang tanong doon kung pwede ba mag-file ng kaso si Sara Duterte sa mga vlogger, pwede. So ngayon kasi ang content kasi hindi kasi tungkol doon sa trabaho ni Sara. Ang content kasi ay tungkol na sa personal na buhay niya. So ngayon, ang tanong dito, kailangan mapatunayan na yung ginawa nilang content ay merong mali siya or malicious. Ayun ang pinakamagandang usapan doon. Kasi tayo bilang isang vlogger, alam natin kung ano yung nilalabas natin. Alam natin kung ang vlog ba natin ay paninira, may halong mali siya. 'Di ba? Alam natin 'yan. Ako pag nilabas ako ng vlog, alam ko kung ano yung nilalabas ko eh. 'Di ba? So ang tanong doon, yung paggawa nyo ba ng vlog is malicious ba talaga? Unang-una, yung vlogger mismo makakaalam nun kung malicious ba talaga yung vlog na ginawa niya. Ayun lang yon. Oh. So, ayun lang, good luck. Pero ang punto kasi dito mga kababayan, kung si First Lady Lisa Marcos nga at saka si PBBM, na actually pwede naman silang mag-file din ng kaso sa mga vlogger na naninira sa kanila kasi hindi na tungkol sa trabaho yung paninira nila eh. 'Di ba? Addict. 'Di ba? Tapos nakikipag-sex orgy. 'Di ba? So, masyadong personal din. Pero hindi naman sila nag-file ng case. Well, kung si Sara Duterte papatulan yung vlogger, nasa kanya 'yon. Problema niya 'yon. Syempre medyo pangit na imahe din 'yon na patola ka pala eh. Patola ka pala sa mga vlogger eh. 'Di ba? Pero nasa ano 'yon? Nasa tingnan natin kung totoo man yung paninindak nila sa vlogger na kakasuhan. Tingnan natin, 'di ba? Yan. Start agad tayo no. Nabanggit ko lang naman kasi medyo napag-uusapan eh. Kaya nga ako ito lang ulitin ko lang no. Kaya nga ako pag nagko-content ako tungkol diyan
sobrang ingat ko eh kasi personal na buhay yun eh. Tapos pangalawa, chismis pa yun. Oh. Pero ang malinaw talaga mga kababayan, ang sinasabi ko, yung blind item, si Sara Duterte pinapatamaan. So paano ko nasabi? Kasi yung ano, tawag dito yung pinaka clue, government official na babae, hindi siya senador, hindi congressman, hindi barangay chairman, mas mataas pa doon. O so sino lang 'yon? Oh, ngayon kung may ipit dito yung naglabas ng blind item kung sakali man na madadagdag to sa kaso niya. So kailangan niya kung makakaipitan lang naman, kailangan niyang justify kung sino yung sinasabi niya. Actually, matrabaho magkaroon ng kaso kaya medyo ingat-ingat tayo diyan kasi actually meron kang naka-file na kaso sa akin eh, hindi lang umuusad eh. May naka-file sa akin kaso, hindi lang umuusad. Kaso pa noong 2021. Kasi naglabas ako ng isang video tungkol sa isang yung panghihingi sa scam. 'Di ba? Yung fake victim scam, nilabas ko yung isang video ko na entitled Fake Victim Scam. Tapos yung tinamaan, finailan ako ng kaso, yun lang hindi umusad. So bahala kayo, di ba? So simula nung nalaman ko na putang na may nag-file pala ng kaso sa akin. Buti na nga lang hindi umusad eh. Kasi medyo kahit papano, medyo safe talaga yung ginawa ko na yun. Sabi ko, medyo nag-isip na ako no na dapat pala medyo mag-ingat-ingat pala talaga ako sa mga ginagawa kong content. So simula tapos meron pa pala. May isa rin pala akong experience na na meron kaming kalaban ng mga vlogger noong 2020, 2021 din. Tapos na-filean sila ng kaso. Ilan sila? Mga 30 vlogger sila. Yun nga lang na basura. Na basura. So doon ko lang naisip talaga, no, paano kaya kapag ako kaya nakasuhan? Pagkatapos yung final sa akin kaso, may probable cause. Di syempre makukulong ako. Lalong-lalo na ngayon, yung cyber libel sa Pilipinas, criminal crime. So, yung piyansa, malit lang naman, 10,000 pesos, 20,000 pesos naman yung crime. Yun nga lang syempre yung asunto. Di ba, gagastos ka. Kapag nag-file dun sa Maynila, doon ka pupunta sa Maynila, taga Iloilo ako, sabi ko matrabaho to. Kaya ngayon ang ginawa ko noon, may mga kaibigan naman akong abogado, di ba? Ayun, may mga kaibigan akong abogado na ngayon parang hindi ko nakausap, pero at least kahit papaano, meron ako natutunan sa kanila na dapat wag ganyan. So kung makita ninyo, 'di ba? Kung makikita ninyo yung content ko, actually andyan pa yung iba eh. Kung makita ninyo yung content ko noong 2020, nung wala akong ibang ginawa sa YouTube kundi makipagmurahan, pag pinapanood ko siya, parang natatawa na lang ako. Na talagang pasok talaga ako sa cyber libel. Eventually, 'di ba? Kasi syempre, naisip ko mukhang tatagal pa naman ako dito sa YouTube hangga't nandiyan po kayo na nanonood sa akin. So sabi ko kailangan ko talagang pag-aralan yung kaso or yung cyber libel case. Kailangan ko siyang aralin. So binasa ko talaga siya. So napaka-basic lang naman nun. Kapag gumawa ka ng content, ang unang titingnan doon kung ano ba yung intention mo. Doon talaga. Ayun talaga yun. Kunwari, meron na offend, pero kapag napatunayan mo naman na yung content mo naman ay in good faith, ang gusto mo lang naman ay information or minsan entertainment, hindi cyber libel yun. So, ayun ang medyo pag-uusapan. So, sa akin, kaya kung nakita ninyo, 'di ba, hindi na ako ganoon ka-agresibo eh. 'Di ba? Na talagang hindi na ako pumapasok sa usapin ng personal, pero 'yan. Abangan natin, tingnan natin kung magfa-file talaga ng kaso. Pero at least, 'di ba? Lesson learned na rin 'yun para sa atin. Alright, Kuya Inaro, maraming salamat. 'Di ba Kuya Inaro, 'di ba, dati pala away ako, 'di ba? Ngayon maingat na ako ngayon maingat na ako mag-content ngayon. Iniiwasan na lang natin yung cyber libel na 'yan.